Sa project vlog na ito ay forged carbon fiber looks at ceramic coating for today's video. At sa dami nga ng inquiry sa atin, baka ito na siguro yung hinahanap nyo. Kaya huwag na natin patatagalin pa. Kaya tara! J-Tech Carbon Zone Philippines. Ipapakita muna namin sa inyo mga ka-J-Tech itong mga gagawin natin. Kaya dito nga ay inumpisa na rin natin at inuna na nga natin dito itong mga textured na panels tulad nito. Kaya matik na yan at aalisin natin itong mga textured para mas solid yung finished product natin. At syempre hindi lang yun, sinusunod lang natin yung tamang proseso at sinusulit lang natin yung pagtitiwala ng mga kliyente natin mga ka-J-Tech. Kaya pagtapos nga ng pagtanggal ng mga textured ay lilihain pa rin natin yan ng mano-mano para mamit nga natin yung tamang proseso at hindi lang tayo basta-basta na lang nagliliya. Kaya pagtapos nga natin itong liyahin ay lilinisan naman natin yan para mapanatili natin malinis yung mga kaha bago natin ito simulan ng pagbubuga. Kaya dito nga ay inuna na natin in-apply yung ating primer plastic promoter dahil wala nga mga kulay itong mga inner panels na ginagawa natin. Kaya pagtapos sinabayan na rin natin ng sealer or spray peeler para ma-apply na natin yung base color na gagamitin natin maya-maya. At habang fina-flash off nga natin yung mga panels na ginagawa natin dito, nag-ready na rin tayo ng base color at black base ang gagamitin natin. Apply na natin yung ating base color at madalas nga natin itong gamitin na kulay. Pero depende pa rin yan sa design na pipiliin nyo at depende yan sa gusto na output ng mga kliyente natin. At marami nga tayong iba't ibang kulay at marami rin tayong design na pwedeng pagpilian. Kaya naka-base pa rin tayo sa gusto ng mga kliyente natin. Alright? At pagkatapos nga natin mag-apply ng base color ay mag-hydroprint na nga tayo. At dito ay tuturuan namin kayo kung paano natin ilulubog itong mga pyesa na to. Kaya tapusin nyo tong video natin. Let's go! Alright mga ka-J-Tech, at magma-manual session tayo sa Hydroprint Services. So nakalatag na yung film design na gagamitin natin. At ito, unahin na natin yung kanyang malaking panels, no? Ito yung dibdib ng M3 scooter. So let's start sa Hydroprint Services. Let's go! Ganito lang natin ipiprint yan. Unahin natin yung banda sa susian. So yun mga J-Tech, no? So ganun lang i-print yung mga dibdib ng motor. So na-print naman natin lahat. Nailagyan din natin yung mga gilid nito. Ayan mga J-Tech. Pati yung sa ilalim. Alright, so next print tayo. Let's go! Next print naman mga ka-J-Tech is yung kanyang gauge panel. So nauna yung dibdib, no? Then ito yung kaduktong niya, yung gauge panel naman ang ipiprint natin. So activate na natin ito mga ka-J-Tech, no? So nakita nyo guys yung pag-activate natin. So ganito lang natin ipiprint yan. Pwede natin unahin ito para ma-print natin yung ilalim. Alright, so ganun lang yun kadali. At ito na yung print out natin. Okay. So meron lahat yan. Kahit yung mga lalagyanan ng switches nya, no, meron din print. Okay. So ganun lang yun kasimple. Next print tayo. Alright mga J-Tech, ang next print natin is yung kanyang rear fender. So paano natin ipiprint? Pero syempre guys, nakailang beses na tayo sa rear fender, pero hindi kami magsasawa sa inyong i-tutorial lagi ito kung paano ipiprint sa Hydroprint Services. Alright, so rear fender tayo. Let's start. So activate na natin. Ganun pa rin, standard pattern to. So ganito lang yan ipiprint. Same pa rin. Yun, ganyan lang. Tapos, alab-alab konti. Ayan mga J-Tech ko. Pati yung dito, meron din. Hanggang dito, meron din yan. Okay? So nice print. Punta tayo sa last print natin. So yun mga J-Tech, ang last print natin is yung kanyang front panel, no? Ayan. So medyo critical yung panel na to dahil ito is lalagyan siya ng fairings. Pero ito, kitang-kita yan mga J-Tech. So sa mga naka M3 dyan, alam nyo kung ano yung panels to. So ito kita rin to. Then ito
kita rin siya mga ka-GTech. So, subukan natin kung mapiprint natin na maayos, pero kayang-kaya natin yan. So, activate na natin. Let's go! So, ganun lang natin na-activate yan. So, print na natin. Subukan natin mga GTech ha. Kung kayang-kaya natin i-print lahat itong panels na to. Yun. So, yun. Nakuha naman natin, no? Ayan. Ito, kitang-kita. Then, sa mga gilid-gilid niya, pati dito, kitang-kita rin. Pati yung dito. So, perfect naman, no? Na gawa naman natin at na-print natin na maayos. So, balik na tayo sa voiceover. Let's go! Balik na tayo sa voiceover natin. At dito nga ay iwawash naman ng ating team yung mga panels na nilubog natin dito. At ganyan nga karami yung mga nilubog natin dyan. So, kailangan natin malinisan na maayos itong mga fairings project natin. Alright? Matapos nga nating itong linisan at nakapagpatuyo na rin tayo, eto na nga sila mga ka-JTech at all goods lahat ng mga pinrint out natin dito. Kaya pwede na tayo magpatuloy sa ating proseso. At hinanda na rin natin yung ating clear coat na gagamitin. Sabay in-apply na rin natin pero miniscoat muna natin yung pag-apply ng clear coat. At dahil lalagyan nga ng ating team ng gold flakes dito, itong mga forged carbon looks natin. Dahil ito rin yung requested ng ating kliyente. At mano-mano nga natin nilalagay yan para makontrol natin at mailagay ng maayos yung gold flakes natin sa project na to. Alright? Kaya pagtapos ay full coat na natin at isasarado na natin ng clear coat or top coat dyan. So ganun lang kadali yun mga ka-JTech yung proseso natin dito at same process lang yan sa mga urig carbon ang paglagay ng mga flakes. So depende sa gusto ng mga kliyente natin kung paano natin ito ilalagay. Kaya dito ay puputulin muna natin ulit yung voice over natin. Kaya wag mo munang skip yung video dahil hindi pa nga tayo natatapos sa proseso natin. Kaya punta muna tayo sa finish output. So yun mga ka-JTech at ito na yung final output sa ating project MIUI 125. So ito yung M3 scooter, no? Then unahin natin yung before niya. Ayan sa screen. So napakita namin sa inyo yung before niya dyan. So ito yung magagaspang na part, no? So tignan nyo na yung output finish natin, no? So makinis na yan. Wala na rin yung texture na nakalagay dati dito. So ayan mga ka-JTech ko, tignan nyo naman yung final output natin. Napakaganda. So forged carbon fiber looks ito at nilagyan natin ng gold flakes, no? Ayan guys, alright. So pagpasensyahan nyo na yung kuko natin, medyo marumi. And then to yung magaspang na part. Alright, so kitang kita nyo naman, hindi rin basag yung finish output natin. Alright, so meron rin siya dito dahil nakikita yan, pati dito sa gilid. Alright, then kasama rin yung dibdib. Ito siya. Tapos yung air filter, fan cover, then yung kanyang gauge panel guys. Ayan. Alright, and then yun, yung rear fender niya, no? Then yung kanyang araro. Tapos itong engine cover. Tapos yung bangka niya guys, oh. Presentable pa rin yan kahit hindi siya kita. So maganda pa rin yung print niya kahit na nasa ilalim. Pati yung kanyang footboard. Alright, so meron din siyang print dyan. Pasensya na guys, meron yung makipot lang. Pero ito na yung final output na mga ginawa natin. Right, so pag ginawa mo siya ng standard process, hindi malabong ganito yung process na gagawin nyo. Alright, so i-deliver na natin to. And then papabuo ng customer natin yung motor niya. Tapos i-ongoing natin siyang ceramic coating. Pero at least kahit paano na-flex natin yung finished product. So bago natin i-deliver to. Alright, so yun lang guys. Deliver na muna natin itong mga panels na to. Let's go. At dito nga ay niready na ng ating team at pinackage nga nila yan para ma-deliver ito sa ating kliyente. Ngunit hindi na natin nakuhanan ng video yung pag-deliver natin dito. Pero ito na nga yung motor ng ating kliyente. At nakalagay na rin yung mga forged carbon looks na ginawa natin dito. Pero hindi pa nga natatapos yung project vlog natin. At dahil magsi-ceramic coating muna tayo at lalagyan nga natin ng paint protection yung motor ng ating kliyente kasabay yung mga forged carbon na ginawa natin dyan. At inuna na nga natin yung outer fairings at matte paint nga yan mga ka-JTech dahil marami pa rin nagtatanong kung pwede daw yung ating ceramic coating sa matte paint. Kasama din sa ceramic coating yung kanyang headlight,
signal light at kasama din yung gauge panel at rear tail light dito. Tapos syempre lalagyan din natin yung mga carbon forge na ginawa natin at kasama yan sa package ng ating kliyente. At para sa mga gustong mag-order ng ceramic coating natin at baka wala pang paint protection yung mga alaga nyo, ay pwede pa rin kayo mag-order sa amin. Kaya rekta lang kayo sa ating page at maraming salamat sa mga nako-order at nakasubok ng ating ceramic coating. Alright, at punta na tayo sa final output. Finally mga ka-JTech, ito na yung final output ng ating project, MIUI 125. So pinassemble ng customer natin to. So hindi na tayo nag-install niyan, siya na daw bahala. Then dinala dito for ceramic coating. Pero bago natin i-deliver to, papakita muna namin sa inyo na naka-install na yung mga ginawa natin, no. Then unahin natin yung kanyang front V, no. Ayan mga ka-JTech. Then pinagawa niya rin yung kanyang front fender dahil may gas-gas na daw. Tapos dito naman tayo sa kanyang gauge panel, no. Pati kasama na rin yung kanyang dibdib papunta dito sa kanyang footboard. Alright? Pati yung kanyang pangkat kasama rin yan. Tapos ito yung engine cover kasama rin. So overall yung mga inner niya pina-forged carbon fiber locks niya sa atin. Pati yung kanyang side mold. Ayan. Alright? Kasama yung grab bar, air filter. Ayan, kitang-kita nyo. Pati yung magagaspang na part. Alright, so makainis yan mga ka-JTech. Alright, ayan. Kasama yung fan cover, heat guard, pati na rin yung kanyang, takpan ko na yung rear fender. Alright, so tinakpan ko lang to para privacy sa customer natin. Alright, then yun, after natin mag-hydro, sinaramic coating natin yung buong motor. So naka paint protection na to, 3 to 5 years protection. At kung napapansin nyo dito, no, matte pa yung kanyang outer fairings. So di pa namin alam kung ipapagawa niya to dahil kita nyo naman sobrang dry out, no. Pero okay naman, siguro magbabudget muna yung customer natin. So ibablog din natin yung pag pinagawa niya tong outer niya para buo na talaga yung unit niya. And yun lang. So hindi ko na siya interviewin. At ayaw rin ng customer natin for privacy rin yun. Pero kita nyo naman yung final output, no. Ito na lahat yun. Alright, so isang project na naman ang natapos natin. At maraming salamat kung umabot ka dito sa dulo ng video. Siyempre huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and share nyo tong project vlog natin kung nagustuhan nyo. Alright, so kita-kits tayo next video. Maraming salamat.